Lupit to! Lupit to! Idol! Idol! What's up sa inyo guys? Ngayon, nagbabalik na naman ako with another vlog. Wow! Kala mo vlogger! Kala mo vlogger! Isang taon naman ang lumipas simula ng last vlog ko. So, what's up? Musta kayo? Musta kayong lahat sa nangyayaring crisis ngayon dito sa, hindi lang sa Philippines, kundi sa buong mundo. Kumusta kayo dyan, yung ECQ? Kami, dahil di naman, siguro palalabas din ako, pero bilang isang gamer, siguro hindi kami naboboard ng board na board kaya ng iba. Kasi marami ako nababasa mga kaibigan ko na naboboard na raw sila, hindi sila makalabas, may isa nila kumain, gumala, mag-samgyup. Pero ako bilang mahilig sa computer games, mahilig tumugtog, hindi naman ako ganun ka-bored. Yun yung dahilan kung bakit nakaka-survive pa ako ngayong ECQ. And pangalawa, marami kaming assignments. Wala kang online classes, but tuloy-tuloy yung bigay ng assignment sa mga prof namin. Lalo na bilang music student, marami kaming kailangan i-submit sa aming mga majors, lalo na sa composition major ko. Ang video na ito about to sa kung paano ako gumagawa ng mga covers ko. Meron akong in-adapt mula kay Mateo Sasato. So hindi niyo siya kilala. Siya yung isa sa mga favorite kong guitarist sa buong mundo, si Mateo Sasato. Follow niyo siya sa Instagram, Mateo Sasato. Subscribe ko sa channel niya, Mateo Sasato. And subscribe din kayo sa channel ko, Low and Consumption. So, yun, video na to, share ko kung paano ako nag-record ng mga videos ko, yung tinatawag kong quarantine session. So, nakaka-apat na ako nun. 3 solo lang, na ako lang, and isa na collaboration kasama yung mga ka-churchmate ko. So, share ko sa inyo yung mga bagay na kailangan yun, para makapag-record na ng gusto mong i-record na tugtog. So, yun. So, ang first na kailangan mo, syempre, kailangan mo ng instrument. Either guitar, bass guitar, or piano. So, depende yan sa'yo kung ano yung gusto mong instrument na i-record. So meron ako ditong piano, 88 keys. Shoutout sa mga magulang ko sa pagbili nito. Yan, so ito ay isang Juno DS 88. So, para piano weighted keys siya. So, medyo mabigat siya. Yan yung napili kasi magagamit ko talaga yan hanggang pang matagalan. Yan yung isa sa ginagamit kong instruments bukod sa guitar. So, and pangalawa, kailangan mo ng laptop or ng PC yan. Yan. After nyan, kailangan mo ng audio interface. So, yan. Yan, buhol-buhol na yung wire ko. Yan, so itong audio interface na to, yan yung magta-transfer ng sound na nilagay mo sa piano, ay na pinindot mo sa piano, papunta dito sa computer. So ito yung audio interface. So kailangan mo yan. And hindi naman kailangan siguro ng malaki ang speakers, pero may speakers ako dyan. Pero itong bagong setup na papa ko, nagkaraoke kasi sila kahapon eh. Kami kahapon pala. Kaya may mic dyan sa taas niyan. So yan, ginagamit ko para lang sa mga speakers na yun sa taas. So, surround sound. Ako ngayon, bagong setup yan. And, so kung alam mo naman mag-record ng voice, ito naman yan yung mic. Ay! Huntog! So, itong mic na to, kasama yan itong audio interface na nabili. And, yun. Yan, ito yung big tube ko. Kailangan ko yun. So yun, napakita ko na yung mga gamit ko na pwede nyong gamitin para makapag-record kayo. Meron pang iba ako nakikita na sobrang dami nilang gamit. Pero itong meron ako ngayon isang simple lang to para sa parang workstation ko. Yun. And wala nang ano pa. Meron pa tayong isang gagamiting software para makapag-record. Punta tayo sa computer.
Yun, continuation. Nandito tayo ngayon sa loob ng FL Studio. Ito yung ginagamit ko para maka-record ng mga ng sound mula sa aking instrument. Tapos, ipapatong ko mamaya dun sa video na kinukuha ko gamit yung cam. And yun, edit ko siya sa Premiere Pro. So, itong FL Studio, madali lang naman. Dito sa audio interface na meron ka, pipiliin mo lang dito kung anong input ba yung gagamitin mo. Kagaya kunyari gusto ko ng piano. Nasa input number 2 siya. So, pipindutin ko input number 2. Yan. Tapos pag nagpindot ako sa piano, yun yung ma-record. Sample. So, yun. Yeah, sige. Alang kwenta yan. Yan, so, pinakita ko lang sa inyo kung paano gumagana yan. Yun, dito na sa FL Studio. So, kung gusto mong marami, gusto mo na may record yung sinasabi mo, yung mic. Dahil number 1 siya sa akin, input number 1. So yan, ganun lang yung kadali. And yun lang yung ganun kadali lang mag-cover ng isang tugtog na gusto mong gawin. And yun lang yung kailangan ko dito bukod sa software na ginagamit ko pang edit para pagpatungin yung videos and yung mga instruments na ginamit ko. So yun, back tayo dun sa vlog. So yun, yun yung mga bagay na kailangan para makapag-record ka ng gusto mong tugtog and gusto mong instrument na i-record. Meron din naman ako alternative way na ginagamit dati nung wala pa akong audio interface. Yun, gagamitin ko yung phone ko. Gagamitin ko yung phone ko, tapos i-record, itatapat ko lang sa gitara. Tapos yun yung gamitin ko pang record. And ayun, ilang beses ko rin naman ginawa yun. So far, naging maayos naman yung result niya kasi nagamit ng mama ko pa sa mga Bible studies niya. Ayun, kapag nagre-record ako, minsan nakaka-stress. Nakaka-stress talaga kasi kita nyo kanina, may metronome ako sinusunod. So kapag nawala ako sa bilang, naiinis ako sa sarili ko. Kailangan nasa bilang lagi. Kaya yun, ang pinakamahirap na lagi kong nire-record ay yung drums. Unang-una kasi, wala akong drum set na ginagamit. So, ang alternative way para magkaroon ng drum sa mga videos ko is dito sa piano. Yung mga keyboard naman, may mga naka-install naman yan ng mga drum pad yan. So, yan, kagaya ito sa drums and percussion. So, yan. Drum kit. So, So, yan yung ginagamit ko para makapag-record ako ng drums. And medyo mahirap talaga siya. Yan yung matagal ako nagre-record. Yan talaga yung hirap na hirap ako sa pagre-record. Yung piano, yung guitar, yung bass, madali na yun. Pero pagdating sa drums, ito yung mahirap kasi minsan nawawala talaga ako sa bilang pag ito yung ginagamit ko yun. Kapag na-stress na ako, ginagawa ko lang bukod sa kumain, lumalabas ako dito sa labas. Dito. Yan. Yan, titingin lang ako dyan. Sa kawalan. Tingin ako sa kawalan. Yan. Hindi ko alam kung nakikita yan. Nakikita niyo yung lights, city lights. Nakakamiss lumabas, no? Kaso bawal pa eh. Kailangan muna natin mag-TS. So, nandito kasi ako sa 5th floor. Ito yung workstation ko. Kaya, kapag na-stress ako, kaya gusto magpahangin. Labas lang ako dito. Lalo na pag talo sa lolo ng dire-diretso, awit! Yan. Tingin lang ako dyan sa labas. Nakakawala siya ng stress. And, teka lang. Narinig yan? Ano yun? Teka, may tawa. Tapos simbahan namin. Yung simbahan kasi namin sa babahan lang. Hala. Hala. Teka lang. Silipin natin. Silipin natin. Sabay tayo sa silip ha. Sino yun? Charot lang. So yun, dahil nasimulan ko naman na tong vlog na to, ayoko naman matapos to ng
Ganun lang. Magka-cover ako ng isang kanta na sobrang hirap. Sa tingin ko ito yung pinakamahirap na magiging cover ko sa lahat. Napakahirap nitong kanta to kasi marami na nag-try, nag-fail. Ititignan natin kung kakayanin ko ba. Hiningal ako sa ginawa mo. Ayan. Natin ko kayanin. Sana kayanin ko. Let's go! That's it for this video. Thank you sa panonood and nawa may natutunan kayo and nag-enjoy kayo dun sa konting jam na yun. So, nawa nag-enjoy kayo and nawa na-inspire ko kayo para mag-video, mag-create ng mga covers sa YouTube or kahit sa Facebook. And i-share nyo yung talent nyo na meron kayo sa buong mundo. So, yun. Thank you for watching. Stay at home. Please, huwag na kayo lumabas. Kung wala naman kayong gagawin, dyan lang kayo sa bahay nyo. Okay, matuto na lang kayo maglaro ng LOL, maglaro ng ML, ng NBA, or kung ano pa namang games dyan na meron. Okay, dyan na lang kayo sa mga bahay nyo. Huwag na kayong lalabas. Para mas mapadali yung pag-angat ng yung ECQ dito sa Pilipinas. So, yan. Thank you for watching again and God bless you guys. Let's go!